Hallelujah, Hallelujah. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. And I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo. At maganda rin po na sa simbahang ito bilang isang Basilica Minor ay pinagdiriwang natin ito sa natatanging pamamaraan at kasama din ng ating pagdiriwang ang ating pananalangin para sa kahalili ni San Pedro, ang Santo Papa, si Papa Francisco. Kaya ho, mamaya pagkatapos po ng ating pagpapahayag ng pananampalataya, ay ipagdarasal natin sama-sama bilang isang sambayan ng Kristiyano ang ating Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro. At kung titignan po natin sa ating unang pagbasa, ang unang simbahan ginagawa na ito. Pinapanalangin na nila si San Pedro. Nung binasa ho sa atin kanina, ang ating unang pagbasa, nung si Pedro ho ay dinakip at hinuli, ano ang ginawa ng simbahan? Pinagdasal nila si Pedro. At kung babalikan natin yung unang pagbasa, napakaganda ng pagkakasabi. Peter thus was kept in prison, but prayer by the church was fervently made to God on his behalf. The church prayed for Peter. When Peter was in trouble, sino ang kanyang backer? Sino ang kanyang pwedeng saligan? Ang simbahan na nagdarasal para sa kanya. Kaya maganda rin po bilang Kristiyano, ang patuloy nating pananalangin. At hindi lamang kay Pedro,
Hindi ba kapag ikay may problema, ang backer mo din ang simbahan? Di ba, pag may problema ka, sasabihin mo, Father, minsan may lalapit sa akin, Father, pwede pong i-bless niyo po ako at pag-pray. At itatanong ko, bakit? Kasi po, Father, mag-board exam po ako. Patadasal natin. Father, may sakit ako, pwede mo ba akong ipag-pray? Pag minsan may kaibigan ka na alam mong mabait, hindi humapait, mabait. Mabait na kaibigan. Minsan sasabihin mo sa kanya, Mare, pagdasal mo naman ako. Medyo nagkakalabuan na kami ng kumpare mo. Pagdasal mo naman kami. We ask the church to pray for us. Minsan may kaibigan ka, baka meron dito sa inyo. Nung nalaman na luluwas ka ng Maynila at dadaan ka ng simbahan ng Quiapo, may isang kaibigan sa'yo magsasabi, "Ay, pupunta ka ba ng Quiapo? Pagdasal mo naman ako." Kaya napakaganda po na bilang isang simbahan, hindi lang natin pinagdarasal ang sarili natin, hindi lang natin pinagdarasal yung sarili nating kahilingan, sarili nating pangangailangan, pero pinagdarasal din natin ang bawat isa. We pray for the needs of one another. We pray for each other. Siguro yun po ang napakagandang larawan na ipinakita sa atin ng ating unang pagbasa. Ang simbahan ay pinapanalangin ang bawat isa. Praying for each other. Baka dito, meron dito nagpipilgrimage. Nagtutungo ngayon dito sa simbahan ng Quiapo. Galing pa ng probinsya. Magsisimba muna bago mag-food trip. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, we learn to pray for each other. At ang simbahan din, sa misang ito, pinagdarasal din ang lahat ng mga pilgrims na nagtutungo sa Quiapo sa araw na ito. Kaya ang mga misang ito ay, kung kahapon po ay araw ng debosyon, ngayon po ay araw ng mga peregrino na nagtutungo sa Quiapo dahil walang pasok, magdarasal, and the church also will pray for you. May daladalang kahilingan, may daladalang mga intensyon. Pinagdarasal tayo ng bawat isang Kristiyano. Sa atin hong ebanghelyo, si Pedro tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang sabi nila tungkol sa akin?" Kumbaga si Jesus nagtatanong, ano ba ang naririnig ninyo? Ano ba ang nasa asagap ninyong sinasabi nila tungkol sa akin? At sumagot naman yung mga alagad. Sabi nila, si Elias ho kayo. Sabi ng iba ay kayo si Juan Bautista. Pero naging personal yung tanong ni Jesus sa kanila nung sinabi, kayo, sino ako para sa inyo? Who do you say that the Son of Man is? From who do they say? Who do people say? Jesus asked the question, who do you say that I am? At ang sagot ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Yung simpleng tanong ni Jesus, si Pedro ang sumagot at naging pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Kaya magandang imbitasyon din po sa atin bilang mga Kristiyano na huwag tayong mahiya na ipahayag ang ating pananampalataya. Huwag tayong mahiya na maging Kristiyano. Huwag tayong mahiya na maging deboto ni Jesus Nazareno. Huwag tayong mahiya na maging isang alagad ni Jesus.
Si Pedro nang tinanong, siya'y ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. Sana tayo din bilang Kristiyano, huwag tayong mahiya na ipahayag ang ating pananampalataya kahit saan. Kahit saan tayo nagpupunta. Dito sa loob ng simbahan, comfortable tayong ipahayag ang ating pananampalataya. Pero sana paglabas ng simbahan, hindi tumitigil ang pagiging Kristiyano natin. Sana paglabas ng simbahan, kahit saan man tayo nagpupunta sa bahay o sa trabaho, hindi tumitigil ang pagiging Kristiyano natin. At kahit doon, ipahayag din natin ang pananampalataya natin. Ito magandang paalala sa atin ng kapistahan ngayon ni San Pedro at ni San Pablo. Dalawang patuloy na nagpahayag ng mabuting balita. Si Pablo na nagpahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako, naging masigasig sa kanyang pagpapahayag. Pinakamaraming bansa o lugar na napuntahan. Siguro si Pablo po ang most traveled sa kanila. Pero ang kanyang mga pagpupunta sa ibang lugar ay para ipahayag ang mabuting balita. Kahit saan siya nagpunta, ipinahayag niya ang mabuting balita. At ito po din ang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano, peregrino, at deboto sa araw na ito. Ipahayag si Jesus kahit saan man tayo nagpupunta. Ipanalangin ang bawat isa. Ipanalangin ang Santo Papa. Kung ganun po yung gagawin natin, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya kay Jesus Nazareno. Tayo ay lumalago sa ating pagiging Kristiyano. We grow in faith, we grow in love, by professing our faith wherever we go, by praying for one another. Amen.